Ang Biblia ay hindi tahasang tinatalakay ang konsepto ng kremesyon. Nangangahulugan ba ito na ang mga pumipili nito ay maaaring malagay sa panganib ang kanilang pagkabuhay na mag-uli? Kapansin-pansin sa makabagong panahon, ang kremesyon ay nagiging mas popular at inaasahang aabot ng hanggang 70% ng mga tao ang pipili ng pamamaraang ito kaysa tradisyonal na libing sa loob ng 10 taon. Ang trend na ito ay nagtataas ng isang mahalagang tanong para sa komunidad ng mga Kristiyano. Angkop ba para sa mga mananampalataya ang pumili ng cremation? Ang video na ito ay nagsasaliksik sa sensitibong issue na ito, lalo na sa ilaw ng pangakong muling pagkabuhay na tinutukoy sa Biblia. Tatalakayin natin ang 4 na mahahalagang katanungan upang makatulong sa pag-usapan ito. Pakibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba kung isasaalang-alang mo ang cremation para sa iyong sarili. Simulan natin ang pagsasaliksik sa mga tanong na ito sa ano nga ba ang cremation? Ang cremation ay ang proseso kung saan ang katawan ng isang namatay ay ginagawang abo. Paano ito ginagawa? Una, tinatanggal ang anumang metal na bagay tulad ng alahas o mga prostetikong medikal. Ang katawan ay inilalagay sa isang matibay na kabaong o lalagyan na dinadala sa krematorium. Dito, ito ay inilalagay sa isang pugon na umabot sa temperaturang hanggang 1,600 degrees Celsius. Ang matinding init na ito ay nagiging sanhi ng pagkasira ng katawan sa loob ng ilang oras na nagiiwan ng mga buto at piraso ng buto. Ang mga natira ay pinupulbos upang maging pino at walang amoy na pulbos na hindi kahawig ng tradisyonal na abo mula sa apoy dahil wala itong nilalaman na karbon. Ang mga abo ay kinokolekta sa isang urn at ang kanilang huling pahingahan ay itinatakda ng kagustuhan ng namatay o ng kanilang pamilya. Kung ito man ay ililibing, ikakalat o itatago sa isang pook ng karangalan. Susunod, tatalakayin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa cremation at kung paano ito maaaring makaapekto sa pangako ng pagkabuhay na mag-uli. Tatalakayin din natin ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili ng cremation. Sa Genesis 3:19, binibigyang diin ng Biblia ang ating pinagmulan sa lupa at ang ating pagbabalik sa alabok. Sinasabi, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng iyong tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat mula roon ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ang talatang ito ay nagpapakita ng ating koneksyon sa lupa at ang ating pagiging mortal. Ang cremation ay umaayon sa pananaw na ito, na sumisimbolo sa ating pagbabalik sa ating pangunahing anyo. Kapag ang katawan ay isinailalim sa apoy, ito ay nagiging abo, isang paalala ng ating kahinaan at pagkakasalalay. Bukod dito, lumalaki ang popularidad ng cremation dahil sa mga benepisyong pangkalikasan at pagbabago ng pananaw ng lipunan. Sa kasalukuyan, mahigit sa kalahati ng mga Amerikano ang pumipili ng cremation na pinahahalagahan ang epesyenteng paggamit ng espasyo at mas mababang epekto sa kalikasan na sumasalamin sa isang buong ikot ng buhay at kamatayan. Mula sa pananaw ng kalikasan, ang cremation ay madalas na nakikita bilang mas napapanatiling alternatibo sa tradisyonal na libing. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga tradisyonal na pamamaraan ng libing ay kumukonsumo ng maraming lupa, gumagamit ng mga kemikal para sa imbalsamo at gumamit ng mga kahoy na kabaong at mga batong marka, na lahat ay may malaking epekto sa kalikasan. Sa kabilang banda, bagaman nangangailangan ng enerhiya at nagreresulta sa carbon emissions ang cremation, ito ay karaniwang gumagamit ng mas kaunting likas na yaman at mas maliit na espasyo. Ang pagbabago, patungo sa mas may kamalayang pamamaraang pangkalikasan, ay isa sa mga pangunahing dahilan sa patuloy na pagtaas ng kagustuhan para sa cremation.
maaaring hindi mo pa nasusuri ang mas malalim na implikasyon ng cremation bukod sa usaping pangkalikasan. Ang paglago ng cremation ay sumasalamin din sa mga pagbabago sa pananaw ng kultura at relihiyon. Kapansin-pansin, iba't ibang tradisyon ang tumuturing sa cremation bilang isang ritual ng paglilinis o humahanap ng gabay mula sa Biblia at iba pang banal na kasulatan tungkol sa gawaing ito. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa cremation. Ang mga kasulatan ay hindi tahasang tinatalakay ang paraan ng pagsunog o cremation. Kaya't ang interpretasyon tungkol sa kung paano pangangalagaan ang katawan matapos ang kamatayan ay bukas sa iba't ibang pananaw. Bagaman hindi iniutos ng Biblia ang partikular na paraan ng paglilibing o cremation, may ilang mga talata na maaaring magbigay ng pananaw sa mga gawaing ito. Ang susunod na bahagi ay maaaring nakakagulat. Alam mo ba na may mga halimbawa at simbolo sa Biblia na maaaring magbigay linaw kung paano tinitingnan ng Diyos ang cremation at paglilibing? Makikita natin na sa kasulatan, madalas na ang apoy ay sumisimbolo ng iba't ibang bagay. Karaniwan, ang apoy ay nauugnay sa paglilinis at sa pagkadiyos. Tulad ng nasunog na puno na naranasan ni Moises sa ilang sa Exodus 3, o ang apoy ng langit na nagpakita sa bundok ng Carmel sa hamon ni Elias laban sa mga propeta ni Baal, Yurtut mga hari, 36-39. Sa pangyayaring iyon, taimtim na nanalangin si Elias, Panginoong Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ipaalam mo ngayon na ikaw ang Diyos sa Israel, na ako'y iyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng bagay na ito ayon sa iyong utos. Sagutin mo ako, O Panginoon. Sagutin mo ako upang malaman ng mga taong ito na ikaw, O Panginoon, ay Diyos at pinapanumbalik mo ang kanilang mga puso sa iyo. Pagkatapos, tinupok ng apoy ng Panginoon ang alay, kahoy, bato, lupa at maging ang tubig sa kanal. Sa pagkakita nito, ang mga tao ay nagpatirapa at sumigaw, "Ang Panginoon siya ang Diyos, ang Panginoon siya ang Diyos." Sa makatuwid, ang apoy sa kontekstong biblikal ay hindi palaging nauugnay sa negatibong kahulugan. Mahalagang tandaan na ang mga kaugalian sa paglilibing ay matagal nang itinuturing bilang tanda ng karangalan at respeto. Halimbawa, ang pagbili ni Abraham ng yungib ng Makpela para ilibing ang kanyang asawang si Sarah na mababasa sa Genesis 23 at ang pagtitiyaga ni Jose na ang kanyang mga buto ay maibalik sa lupang ipinangako, gaya ng isinasaad sa Genesis 50:25 ay nagpapakita ng malalim na tradisyon ng paglilibing sa mga tao ng Diyos. Gayunpaman, ang mga kwentong ito ay hindi nangangahulugang nagtatakda ng tiyak na pamantayan sa mga gawain ng libing para sa mga modernong Kristiyano, kundi inilalarawan ang mga kaugalian at kontekstong pangkultura. Mahalagang kilalanin na habang umuunlad ang mga pamantayan ng lipunan, gayon din ang mga kaugalian sa libing, dahil sa kakulangan ng mga espasyo para sa libing at sa mataas na halaga ng tradisyonal na paglilibing. Ang cremation ay lumitaw bilang isang praktikal at kadalasang mas abot-kayang opsyon. Bukod dito, isang pangunahing prinsipyo sa teolohiya ng Kristyanismo ay ang pagtutok sa pagkabuhay na mag-uli at buhay na walang hanggan, sa halip na sa kondisyon ng pisikal na katawan matapos ang kamatayan. Ang mga salita ni Jesus sa Juan 11:25-26, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang naniniwala sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Ay nagbibigay diin na ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi sa pagpapanatili ng pisikal na katawan, kundi sa pangakong buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Kung sisiyasatin pa natin ang mga sanggunian sa Biblia tungkol sa cremation, isang kapansin-pansing halimbawa ay makikita sa 1 Samuel 13:21. Matapos talunin sina Saul at ang kanyang mga anak ng mga Filisteo,
ang mga matapang na Israelita ay nagtungo sa Bethshan, kinuha ang kanilang mga katawan mula sa mga pader ng lungsod at dinala sila sa Jabesh. Doon, isinagawa nila ang cremation sa mga katawan. Ang mga abo ay inilibing sa ilalim ng puno ng tamarisk sa Jabesh at ang buong komunidad ay nagayuno ng 7 araw. Ang gawaing ito ng cremation na sinundan ng paglilibing ay nagpapakita na ang cremation ay may mga makasaysayang precedents sa Biblia at nagpapakita ng kakayahang umangkop sa pagtrato sa mga yumao noong panahon ng Biblia. Isinasaalang-alang mo ba na ang desisyon na i-cremate ang mga katawan ay maaaring naimpluwensyahan ng kanilang kalagayan? Malamang na ang mga katawan ay labis na nasira o nadisfigura, kaya't ang tradisyonal na pamamaraan ng paglilibing ay naging impractical o halos imposible. Binanggit sa teksto na ang mga katawan ay kinuha mula sa pader na nagpapahiwatig na sila'y maaaring nasa masamang kalagayan matapos ang kanilang pagkatalo at pagkakalantad sa mga elemento. Ang ganitong kalubhang mutilasyon o pinsala ay maaaring nagpadali sa desisyon na magsagawa ng cremation kaysa karaniwang libing. Bukod dito, ang paglilipat ng mga katawan mula sa Bethshan patungong Jabesh para sa cremation at ang kasunod na paglilibing ng kanilang mga abo ay nagpapakita ng layuning pagtrato sa mga labi ng may respeto sa kabila ng sitwasyon. Ang 7 araw na pag-aayuno na isinagawa ng mga Israelita ay nagpapahiwatig din na ito ay isang solemne at seremonyal na kilos na puno ng pagluluksa. Sa makatuwid, ang cremation na ito ay hindi dapat ituring na pagtalikod sa tradisyonal na mga kaugalian ng paglilibing, kundi isang kinakailangang pagbabago dahil sa matinding kalagayan na hinarap. Ang pagpili ng cremation ay tila ang pinaka-respetado at praktikal na paraan upang bigyan ng karangalan sina Saul at ang kanyang mga anak, isinasaalang-alang ang kalagayan ng kanilang mga katawan. Ang kwentong ito ay hindi nagpapakita ng pagtanggi sa mga tradisyonal na gawi ng paglilibing, kundi isang maingat na tugon sa isang natatanging sitwasyon. Ang cremation ay hindi karaniwang isinasagawa sa sinaunang Israel. Ito ay isang pambihirang hakbang lamang. Ang pangkaraniwang kaugalian sa kanilang kultura at panahon ay ang ilibing ang mga yumaong katawan sa mga libingan o yungib, gaya ng mga tradisyong paglilibing ng mga patriarka at mga hari na naitala sa lumang tipan. Ang mga tauhang ito ay karaniwang inililibing sa mga pamilyar na libingan na nagpapakita ng matibay na pagkiling sa paglilibing kaysa cremation. Gayunpaman, maaaring nakakagulat na makita na ang Biblia ay naglalaman din ng mga pagkakataon kung saan ang pagsunog ay nauugnay sa parusa. Halimbawa, sa Genesis 38:24, binanggit ang isang babae na una nang hinatulang sunugin dahil sa pangangalo niya kahit nakalaunan ay napatunayang hindi siya nagkasala. Sa Levitico 20:13, iniuutos ang pagsunog bilang parusa para sa tiyak na mga kasalanang sexual. Bukod dito sa bilang 16, may ulat tungkol sa daktan sa timpanto lalaki na tinupok ng apoy mula sa Diyos dahil sa hindi tamang pag-aalay ng insenso. Sa isa pang insidente mula sa aklat ni Josue, isang lalaki at ang kanyang pamilya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato at pagkatapos ay sinunog dahil sa pagkuha ng mga bagay na ipinagbabawal. Ipinapakita ng mga sangguniang ito na bagaman ang cremation ay hindi karaniwang pamamaraan ng pag-aasikaso sa katawan ng mga yumao, minsan itong ginagamit bilang paraan ng parusang kamatayan para sa ilang kasalanan. Totoo, ang mga talatang ito sa Biblia ay nagbibigay diin sa papel ng apoy bilang paraan ng kaparusahan o paglilinis kaysa bilang karaniwang pamamaraan ng pag-aasikaso sa mga labi ng yumao.
Kadalasan, ang pagsunog ng katawan ay inilalarawan sa konteksto ng mga aksyon ng parusa para sa paglabag sa mga batas o kautusan na nagsilbing anyo ng banal na paghihiganti. Dagdag dito, ang kwento sa Duhinhari 21 ay nagpapakita ng maling paggamit ng apoy sa mga kasuklam-suklam na gawain ng relihiyon tulad ng pagsasakripisyo ni Haring Manases sa kanyang anak sa apoy. Isang gawain na bagaman may kaugnayan sa apoy ay iba sa cremation bilang isang pamamaraang funerary. Sa katulad na paraan, sa Duhinhari 23, ang kampanya ni Haring Josias laban sa mga ritual ng mga pagano ay kinabibilangan ng paglapastangan sa mga altar sa pamamagitan ng pagsunog ng mga buto ng tao sa Beth-El. Ang mga aksyong ito, bagaman gumagamit ng apoy, ay bahagi ng mga hakbang upang linisin o hatulan ang mga lugar ng pagsamba ng mga pagano at hindi halimbawa ng cremation bilang isang paraan ng paggalang sa mga labi. Pinagtitibay nito ang kahalagahan ng apoy sa iba't ibang mga konteksto kultural at espiritual noong panahong iyon, na nagpapakita ng simbolikong gamit nito para sa paglilinis at paghuhusga sa halip na bilang isang tradisyonal na pamamaraang panglibing. Sa pagsusuri ng pananaw ng Biblia tungkol sa pagtrato sa mga labi, malinaw na ang pakikisalamuha sa mga yumao ay may malalim na espiritual na kahulugan. Sa bilang 19, ang kautusang ang sinumang humipo sa isang bangkay ay magiging ritual na marumi sa loob ng 7 araw ay nagpapakita ng pangangailangan para sa paglilinis, pagkatapos makipag-ugnay sa kamatayan na sumasalamin sa mas malawak na pananaw ng kamatayan bilang isang ritual na nakakahawa. Ang ganitong masusing pag-unawa ay nagdulot ng iba't ibang interpretasyon at pag-aangkop sa mga denominasyong Kristiyano hinggil sa mga gawi ng paglilibing. Ang ilan ay tinatanggap ang kremasyon basta't isinasagawa ito ng may respeto at dignidad, at kinikilala ito bilang isang angkop na modernong kasanayan. Sa kabilang banda, may mga nagtatakwil sa kremasyon, tinitingnan ito mula sa perspektibo ng mga makasaysayang o doktrinal na alalahanin. Ang ganitong pagkakaiba-iba ay nagpapahintulot sa mga Kristiyanong kaugalian sa paglilibing na umunlad ng dinamikong isinasama ang mga realidad ng modernong panahon habang pinapanatili ang mga pangunahing prinsipyo ng paggalang at pagpaparangal sa mga yumao. Mula sa pananaw ng kapaligiran, ang cremation ay itinuturing na may mas maliit na ecological footprint dahil sa ilang mga kadahilanan. Mas kaunting lupa ang kinakailangan nito kumpara sa tradisyonal na paglilibing, kaya't nakakatulong ito sa konserbasyon ng mga espasyong maaaring gamitin para sa iba pang mga layunin. Ang cremation ay pumipigil din sa paglabas ng methane, isang makapangyarihang greenhouse gas na nagmumula sa pagkabulok ng mga katawan sa tradisyonal na libing. Dagdag pa rito, ang cremation ay gumagamit ng mas kaunting mga likas na yaman tulad ng kabaong at mga lapida na malaki ang naitutulong sa pagbawas ng pangkalahatang epekto nito sa kapaligiran. Bukod sa karaniwang paglilibing at mga natatanging pagkakataon ng cremation, may iba pang mga kaugalian ng paglilibing sa sinaunang Israel. Halimbawa, bagaman hindi kasing laganap ng sa Ehipto, isinagawa rin ang embalming sa ilang mga kaso. Isang kilalang halimbawa nito ay ang pag-embalsamo sa katawan ni Jacob bago ito inilipat sa Canaan para ilibing, gaya ng mababasa sa Genesis 50. Ipinapakita nito na kahit noong sinaunang panahon, may kahandaan na tanggapin ang iba't ibang mga gawi sa paglilibing sa ilalim ng mga natatanging kalagayan, na higit pang nagpapakita ng kakayahang umangkop at komplikadong mga kaugalian sa libing noong panahong iyon. Ang tanong kung ang cremation ay may epekto sa ating pagkabuhay na mag-uli ay malalim na nakaugat sa mga teolohikal na interpretasyon ng kasulatan.
lalo na hinggil sa kalikasan ng pagkabuhay na mag-uli at sa kapangyarihan ng Diyos. Sa 1 Corinto 15, nagbibigay si Apostol Pablo ng malalim na pananaw tungkol sa kalikasan ng mga muling binuhay na katawan na binibigyang diin na ang mga ito ay mababago mula sa mortal patungo sa immortal, na pinagkalooban ng hindi pagkabulok at kaluwalhatian. Ang pagbabagong ito ay nagbibigay diin na ang kalagayan ng ating mga katawan kapag inilibing, maging ito man ay nalibing, na-cremate o nawala, ay hindi makakahadlang sa kakayahan ng Diyos na buhayin at baguhin tayo. Ipinaliwanag ni Pablo na ang ating mga katawan na inilibing sa kalagayang puno ng kahihiyan dahil sa ating kahinaan at ang pagiging mortal ay muling bubuhayin sa kaluwalhatian. Ang kaluwalhatiang ito ay nagpapahiwatig ng isang pagbabaliktad mula sa ating mga kasalukuyang pisikal na limitasyon patungo sa isang kalagayan ng banal na kasakdalan at karangalan. Ipinahihiwatig nito ang paglipat mula sa kahinaan patungo sa lakas, na binibigyang diin na ang ating mga muling nabuhay na katawan ay hindi na muling tatablan ng sakit, pighati o pagtanda, kundi mapupuno ng kasiglahan at kalakasan. Bukod dito, ang pagbabagong ito mula sa natural patungo sa espiritual ay nagpapakita na habang ang ating kasalukuyang mga katawan ay angkop sa buhay dito sa lupa, ang ating mga muling nabuhay na katawan ay magiging espiritual. Hindi nito ipinahihiwatig na tayo ay magiging multo o walang pisikal na anyo, kundi na ang ating mga katawan ay magiging ganap na nakaayon sa banal na espiritu, malaya mula sa mga limitasyon ng lupa at may kakayahang maranasan ng buhay na walang hanggan. Dagdag pa rito, itinatampok ng naratibo ng Biblia ang kapangyarihan at pagiging makapangyarihan ng Diyos na pinatutunayan ng kanyang kakayahang magpanumbalik at magbago ng anumang katawan, kahit na ano pa ang kalagayan nito sa oras ng kamatayan. Ang pananaw na ito ay nagbibigay katiyakan sa mga mananampalataya na ang cremation o anumang iba pang pamamaraan ng pag-aasikaso sa katawan ay hindi hadlang sa mga pangako ng Diyos o sa kanyang kakayahang magbigay ng buhay na mag-uli. Ang kalayaan ng Diyos sa kontekstong ito ay napakahalaga. Hindi siya limitado ng mga gawi ng tao, kundi maaaring lampasan ng mga ito upang tuparin ang kanyang banal na kalooban at mga pangako. Suriin natin ng mas malalim ang paksang ito. Ipinapakita ng Biblia na ang Diyos ang may likha at tagapagpanatili ng buong sanlibutan. Walang hangganan ang kanyang kapangyarihan na humihigit sa mga batas ng kalikasan at mga limitasyon ng tao. Sa mga talakayan tungkol sa pagkabuhay muli, mahalaga ang konseptong ito. Ang kakayahan ng Diyos na magpanibago at magbago ay lampas sa ating pangunawa. Isang mahalagang referensiya sa Biblia tungkol sa pagkabuhay muli ay matatagpuan sa Panton Tesalonica 4, kung saan inilarawan ang isang mahalagang pangyayari sa hinaharap, ang pagbabalik ni Jesus. Sa kaganapang ito, ang mga mananampalatayang namatay ay unang bubuhayin muli. Kasunod nito, ang mga nabubuhay pa ay sasalubong sa kanila sa himpapawid upang makatagpo ang Panginoon. Pinagsasama-sama ang lahat ng tagasunod ni Jesus. Binibigyang diin nito ang kawalang saysay ng pisikal na kalagayan ng isang tao sa kamatayan. Binabanggit ng talata na lahat ng namatay kay Kristo ay bubuhaying muli anuman ang kalagayan ng kanilang katawan sa kamatayan. Narito ang isang mahalagang puntong dapat pagtuunan ng pansin, ang pisikal na kalagayan ng mga labi, maging inilibing, sinunog o nawala sa dagat, ay walang halaga. Walang hanggan ang kapangyarihang magbago ng Diyos. Ang pagkabuhay muli ay nangangahulugang isang malalim na pagbabago tungo sa mga katawan na hindi nabubulok at kamangha-mangha. Ngayon, isaalang-alang ang isang mahalagang katanungan. Bilang isang Kristiyano na nag-iisip tungkol sa cremation, ano ang dapat mong timbangin
sa iyong pasya. Mahalagang suriin ang iba't ibang mga salik upang maitugma ang iyong desisyon sa iyong pananampalataya at makamit ang kapayapaan ng isip. Una, suriin ang mga aral at doktrina ng iyong sariling simbahan. Kung ikaw ay bahagi ng isang kongregasyon, ano ang kanilang pananaw? Halimbawa, pinapayagan ng simbahang Katoliko ang cremation, basta't hindi ito pinili dahil sa mga dahilan na laban sa Kristiyanong paniniwala, at ang mga abo ay itinatago ng may paggalang tulad ng paglalagay sa isang sagradong lugar. Ang mga protestanteng denominasyon ay maaaring magkakaiba na nagpapakita ng higit na kaluwagan o mas mahigpit na pananaw tungkol sa cremation. Mahalagang maunawaan ang partikular na posisyon ng iyong simbahan ukol dito. Pangalawa, suriin ang espiritual at teolohikal na implikasyon ng cremation at tukuyin kung ito ba ay naayon sa iyong mga paniniwala tungkol sa pagkabuhay, muli at buhay na walang hanggan. Bagamat ang ilang mga interpretasyon ng kasulatan ay nagtuturo ng tradisyonal na paglilibing sa lupa bilang simbolo ng pag-asa para sa pisikal na pagkabuhay muli, ang iba naman ay tinatanggap ang cremation bilang isang wastong opsyon basta't ito ay isinasagawa ng may kaukulang paggalang at dignidad. Pangatlo, pag-isipan ang mga ritual ng kamatayan at paglilibing na kaugalian sa loob ng iyong komunidad ng pananampalataya. Kumonsulta sa iyong pastor o espiritual na leader tungkol sa kung paano maaaring baguhin ang mga gawaing ito upang igalang ang iyong mga personal na kagustuhan at ang mga tradisyon ng iyong pananampalataya. Pang-apat, isaalang-alang ang epekto nito sa iyong pamilya at komunidad. Pag-isipan kung paano tatanggapin ng iyong mga mahal sa buhay ang cremation dahil ang mga libing at memorial ay malalim na personal na mga pangyayari. Mahalaga na tiyaking nauunawaan at iginagalang ng mga malalapit sa iyo ang iyong desisyon. Ang bukas na pag-uusap tungkol sa iyong mga kagustuhan sa pagtatapos ng buhay ay makakatulong na maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at masiguro na iginagalang ang iyong mga hangarin. Panglima, isaalang-alang ang mga praktikal at legal na aspeto. Magsaliksik tungkol sa mga lokal na batas at regulasyon tungkol sa cremation sa inyong lugar. Bukod pa rito, timbangin ang mga praktikal at pinansyal na salik. Kadalasang mas mababa ang gastos ng cremation kumpara sa tradisyonal na paglilibing. Ngunit mahalaga na planuhin ng maayos ang lahat ng detalye, kabilang ang tamang pangangasiwa ng mga abo. Pang-anim, isaalang-alang ang pagpapanatili ng alaala at pamana. Tiyakin na ang proseso ng kremasyon ay nagbibigay pugay sa iyong alaala at pamana sa paraang naaayon sa iyong mga paniniwala at pananampalataya. Maaaring kabilang dito ang pagpili ng isang angkop na lugar para sa mga abo. Maging ito man ay isang kolumbarium, tradisyonal na sementeryo o isang lugar na may espiritual na kahalagahan para sa iyo. Mahalagang pumili ng isang opsyon na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip. Ang kamatayan ay natural na bahagi ng buhay at lahat tayo ay kailangang harapin ito balang araw. Ang mahalaga ay gumawa ng desisyon na naaayon sa iyong mga personal na halaga at paniniwala na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan sa desisyong iyon. Bagamat sensitibo ang usapin ng cremation, walang tahasang pagbabawal tungkol dito sa Biblia. Ang iyong pagpili sa pagitan ng paglilibing o cremation ay dapat sumalamin sa malalim na pagninilay tungkol sa iyong pananampalataya, doktrina ng simbahan, mga praktikal na bagay at mga kagustuhan ng iyong pamilya. Higit sa lahat, mahalaga na mabuhay ng may pag-asa sa pagkabuhay muli at katiyakan ng buhay na walang hanggan kay Kristo at hanapin ang kapayapaan sa mga desisyong ginagawa mo. Mahal na Panginoon, ipinapaabot namin ang aming pasasalamat
para sa iyong walang hangganang karunungan at pagmamahal na gumagabay sa amin sa bawat aspeto ng buhay, kabilang na ang maselang usapin ng pagpapasya tungkol sa kapalaran ng aming mga katawan pagkatapos naming pumanaw. Naway bigyan mo kami ng liwanag upang magliwanag ang aming mga puso at isipan habang iniisip namin ang pagsasagawa ng cremation at ang lugar nito sa paniniwalang Kristiyano. Sa pamamagitan ng iyong salita, ipinakita mo sa amin na ang aming mga katawan dito sa lupa ay pansamantala lamang at ang aming tunay na tahanan ay nasa iyo sa walang hanggan. Gabayan mo kami na maunawaan na hindi ang paraan ng paglibing ng aming mga katawan, maging ito man ay paglilibing o cremation, ang may kahalagahan, kundi ang aming matibay na pananampalataya sa iyo at sa iyong pangako ng pagkabuhay muli. Nagtitiwala kami sa iyong kakayahang magpanibago at magbago anuman ang kalagayan ng aming mortal na anyo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng karunungan upang makagawa ng mga desisyong magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo at naaayon sa aming mga halaga at tradisyon. Tulungan mo kami na magkaroon ng kapanatagan ng isip sa paggawa ng mga pasyang tama para sa amin at sa aming pamilya, na may katiyakang ang aming pag-asa ay nakasalalay sa iyong walang hanggang pangako. Bigyan mo kami ng lakas na mamuhay ayon sa iyong kalooban, na ang aming focus ay sa pagkabuhay muli at sa buhay na walang hanggan sa halip na sa mga makamundong bagay tungkol sa aming pisikal na labi. Naway ang aming mga buhay at mga desisyon ay sumalamin sa aming pananampalataya sa iyo at sa katiyakan na sa pamamagitan ni Kristo na pagtagumpayan na namin ang kamatayan. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kami nananalangin. Amen. Malaya kayong magbahagi ng inyong mga saloobin sa paksang ito sa mga komento na may respeto sa pananaw ng bawat isa. Umaasa ako na nakatulong ang video na ito at nagbigay linaw sa inyo. Kung na-appreciate ninyo ang nilalaman, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para manatiling updated sa aming mga susunod na video. Ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, pindutin ang like button at ipahayag ang inyong mga opinyon sa seksyon ng mga komento. Ang inyong pakikilahok ay nakakatulong upang maabot ng video na ito ang mas malawak na madla. Sama-sama nating palawakin ang ating kaalaman at pagliwanagin ang mas maraming isipan. Salamat sa panunood at naway pagpalain kayo ng Diyos.